Diyan, tama, yung negosyo namin. Pero tulad nyo, sobrang-sobra dali po yung nararamdaman. It's not up to Congressman Paras, Attorney Luna and the rest, General Daos and the rest, but it's up to the people because ang people power should come from the people. It's a voluntary act. Instantaneous action yan eh. Hindi mo yan pipilit. Hindi mo yan pinipilit, walang nagtitrigger yan except events that are read by the people and they react to these events. Dalawang beses na eh. We have 2 lessons already in our history. Okay. Kaya hindi po tayo mabibigla kung magkakaroon ng ganito. And this is not illegal because this is the highest expression of our sovereignty. Sino bang pinakamataas sa Estado? Hindi ba ang taong bayan? Okay. Salamat po. May brief reaction mula sa Inday Cares, No, please. ano lang, si Ka Eric, ilan na ba yung kaso ni Ka Eric? Anim. Narinig ko yung sinabi ni Ka Eric sa Senate. Ako dati hawak ko armas. Pero ngayon, hindi na armas ang hawak ko. Yung prinsipyo at paninindigan. Hindi mabubusan ang aking bibig. Parang katulad lang ng kay Ka Eric. Maraming kaso, tinambakan ng kaso. Pero kasama namin siya sa pagrarally. Kasama namin siya ngayon. Actually, kagagalit niya lang sa Support. Diba? Parang ganun lang yan. Lamang po. May tanong siya, pero brief lang na rejoinder sa Senado. Yes. Attorney Manilun. This is a conscience call to the Vice President. It will be all voluntary on her part. We cannot impose that upon her. Siya ang sasagot dito. Pero mali po ang panawagan na ipinapahamak namin siya, isinasalang namin siya sa kapahamakan. Sino ba nagsabi niyan? Ang kanya mga tagapagsalita sa paligid niya, narinig namin, pareho din kami daw, pero why force the Vice President? No, hindi po namin pinipwersa ang Vice President. Kami po ay nananawagan batay sa sentimiento ng mayoriya ng mga mamamayang Pilipino. And that is a valid call on the people. Saka demokrasya tayo. Demokrasya yon. Kung tutugunan o tatanggapin ni Vice President Sara Duterte, nasa sa kanya yun. Hindi namin pinipilit sa kanya. Definitely, we are not calling her to do violent actions or to lead the attack against the government, but rather lead the reform and advocacy na ang gobyerno ay maging matino at maayos. Hindi malasubas, hindi kurakot, hindi po yan. Yes, brother. Magandang umaga po. Hindi niyo po ako kilala. Baka nagtataka po kayo, madalas po akong nagigilid-gilid. Ako po si Arvin Urubia. Kasahanay po ako ng mga micro and small business owners. Gaya po ng karamihan, kami po hindi nakingialam sa politika dahil una natatakot po kami mga ilang dyan, tamaan yung mga negosyo namin. Pero tulad nyo, sobrang-sobra na rin po yung nararamdaman namin. At isa rin po kami sa tunay na first hand na nakakaramdam ng korupsyon. Mag-isa lang po ako pupunta sa mga pagpupulong natin bilang leader ng grupo namin, Kasosyong Malupit Group, 150k members po kami. Tayo po yung 99.5% na nagpapaikot ng ekonomiya. Kaya, Ano yung grupo niyo? Kasosyong Malupit Kasosyong Malupit, walang hagupit. Opo, wala po. At nandun po ako nung unang meeting ng Kampilan. Ako po ay nagpapabatid ng suporta sa mga ginagawa po natin, hindi po para manggulo kung hindi. Yung sinasabi natin na taong bayan ng may boses, gusto ko lang po magrepresenta doon. At ako po natuwa sa sinabi ni Atty. Luna, yung Lawyers for Good Governance. Dahil ang takot po namin mga small business owners, pag kami nagsalita, kami nakisali sa politika, kung ano-anong kaso ang matanggap namin. Pero isang inspirasyon ko po, kaya kahit may negosyo po ako, hindi ako natatakot, si Ka Eric po talaga. Maraming na kaso, pero nandiyan pa rin si Ka Eric. Aba, nakaka-inspire po talaga. Taong bayan ng pinakamakapangyarihan sa ating lipunan. Tama. Takot nga lang po talaga ang karamihan. Kaya sa ginagawa niyo po, Kong Jing, sa pangunguna po ninyo. Sagutin ko lang yun. Thank you, brother. Kaya Alvin. kayo, kagaya ninyo, nagsabi kayo, you're not only the people na takot. Bawat bahay na nagmumura dahil sa kahirapan nila everyday, hindi sila makakagalaw, hindi sila makalabas. Kasi takot sila. Pero kung may isang leader na tatayo na hindi natatakot
Kagaya nyo, lalabas ikaw. Hindi ka kaya sasama doon sa rally? Kasi Nandun ang Vice President. nandun ang Vice President eh. Yayakap ako sa Vice President pag inuuli ako. Oh. Ganon yan. Let's flush out everybody na may sariling pag-iisip at yung pag-iisip nila pare-pareho tayo na naaapi. Yun. Ang isa lang yung expression natin sa pag-aapi, yung galit natin. Nakikita natin si Vice President na nasa kalye, Yes. nagrisgo ng kanyang buhay at sumamatay. Yun po ang matindi na sinasabi natin dito. Maraming salamat, Congressman Jing. Thank you, brother. May rejoinder si General Daos. Medyo sa lubong pagkilay dahil mukhang gusto niya talagang bira. Ay ko po, susugan ko na naman yung sinabi ni Paras ni Luna na yung tungkol dito sa wrong advice. Sino ba yung advisor na yan? Hindi ko mapangalanan pero ano ba yan? Political advisor ba yan? Ganyan ba ano? Sasabihin niya, paano kung hindi siya imposibleng aarestan siya, yayakapin nga siya ng mga taong bayan. We believe that. Yes, yayakapin siya. At saka, sabi ko nga, for purposes of argument, kung aarestan siya, ikukulong siya, still, she's the The Vice President. Vice President, kahit nang nakakulong, pero hindi mangyayari ngayon because we have the Constitution. Pag ikinulong siya, magbabago. Ay, iba na naman Biglang yan. sitwasyon. Sigurado Iba na yun. naman yan. Yun lang po. Yan po, thank you ha. Ngayon, may gusto kaming ipaliwanag dito sa inyo, sa ating lahat. Hindi ko mo may sampa na kaso sa impeachment court, nawawala ang karapatan niya magsalita. Mali. Hindi po diminished, hindi po negated, hindi po itinatanggi ng batas na makapagsalita siya. Pwede siya magsalita, pwede siyang lumahok sa mapayapang pagkilos, sa masamang pagtitipon na mapayapa, petition the government and discuss issues that affect the people. Hindi po nawawala ang karapatan niya na ganyan at gagawin niya yan. Leader siya. Leader siya eh. Elected by the people. Mas mabigat ang kanyang responsibilidad at mandato dahil siya ay publicly elected in an open democratic At saka, elections. Ka-Eric, Yes, sir. going to that, parang the more reason that she should fight, kasi parang pinapalabas na kaya siya pinapailan para matakot siya at hindi na siya Definitely, yan talaga. The more reason na ipakita niya na I'm not afraid because walang basis yan, kaso na yan. Yeah, I agree to that. Okay, additional lang, no? Hindi ba si ang ating Vice President, VP Sara Duterte, she's the first whistleblower. Opo, Siya ang unang nag-divulge ng kalokohan sa DepEd and which caused also a resignation. Can you recall that? Yes. I recall that very well. Kasi isa ako sa mga nag-share ng kanyang video na naging viral tungkol sa pambababoy sa budget ng mga repairs and constructions ng school buildings. So, and the Vice President keeps on talking nga eh. She never stopped talking. Because we are in a democracy, she's the Vice President. She's entitled to her opinions. Yung venue, pwedeng magbago. But this is voluntary po, Madam Vice President, sa inyo. We are not forcing the issue. It's your call po. Ayun. Kasi kayo po ang leader namin, we follow kung ano po ang advice nyo sa amin. For the good of the country, to reform the government and not to destroy government. Masakit po sa amin. Can you imagine you destroy government, you destroy yourself? Yes. Diba? That is not what we want. We want this government to reform at panagutin ang mastermind at lahat ng malitaga. Pag-iwan na po before the succeeding question. Hindi po kami kasama doon sa panawagan na Marcos remain sa June 28. Ang panawagan na yon sa June 28, nilinaw natin, ay Marcos remain. Kami po ay Marcos resign. Marcos, alis dyan. Alis dyan. Bakit? Sa June 28, ginagamit nila ang pulpito at habito ng simbahan para pagtakpan ang totoong problema. So tatawagin nilang White Ribbon March, whatever, wala kaming pakialam doon.
pero yan ay isang malaking panluloko sa taong bayan. For as long as you say na anti-corruption ang pagkilos mo, anti-pandarambong, pero you are afraid to identify the real perpetrators of corruption and plunder in the country. Gagatungan mo pa. Ginagatungan mo na maging malakas ang loob nila because yan ang linya ni Marcos. At sabi ni Marcos, mahiya kayo. Mali ang kanyang pronoun doon. Mahiya na tayo. Dapat kasama siya doon. So the pagkilos sa June 28 is not a real call para i-address ang issue ng corruption at plunder because pinagtatakpan nila dyan si Marcos at sila Romualdez. And that is the truth. So may mga tanong kayo, pwede po magtanong.